Pagdating naman sa mga pasyalan, wala gano'n eh. Wala siya gano'n. Tuwing ano lang siya, mga bare months, masaya akong hero na dahil nga po, kung nakita ninyo yung costume ko kanina, actually ako nag-isip noon kung anong costume na gagawin is na tuwing bare months hero na naglalaban ng mga barangay ng mga parol. So parol making siya. Kung makita nyo yung ilaw, parang parol yung ilaw pinagawa ko. Dahil gusto ko sana na represent yung bare months tuwing maglalaban-laban sila. Ang pangalan nun is Lux Tenebris, kinuha ko yun sa Latin word na na-research ko yun, Latin word siya na ang pangalan nun is light in darkness. So kung makita niyo yung tema ng laban ng sayo kanina is parang naglalaban yung black sa white. So kung ganoon yung kwento niya, ako din nag-isip doon para may kwento na konti. Hindi ko masyadong nilagyan ng sayaw, medyo kwento siya. Then yung pinaka-kahulihan, dun sa description ng nilagay ko din ako rin po kasi nag-isip ng description. Ang Lux Tenebris po kasi, siyempre ilaw, silawan yan sa hero na nagbibigay yan ng hope, liwanag, ng pag-ibig sa mga Heronians kung tawagin. Kaya kung nakita ninyo, lahat sila din na umilaw din sila. Okay. RJ, since you're looking from modeling, yes. International Philippines. Mr. Grant, Cosmo Manila, International Philippines, and Mr. sa Pilipinas kasi 10 years na rin sila and ang dami nilang pagdating sa organization, ang dami nilang anong tawag dito, na-influensyahan na pagdating sa mga male pageantry, Mr. sa Pilipinas, di ba? Kaya since na 10 years na celebrate, so trusted na, no? Integrity, di ba? And great opportunity pa rin sa akin para i-share ko yung platform ko, which is may advocacy na to influence a lot of people, no? To empower a lot of, especially the younger generation. Kung makikita nyo nga, pangatlong beses na ako sumasali dito. Yun din ang gusto kong mensaheng ibigay na kahit na matalo man tayo sa buhay, tuloy lang tayo. You will never know. All of us are destined to be successful. So, light and darkness, diba? Yes. Ano yung part ng katawan mo na gusto mo ilagay sa spotlight? You know, yung proud ka, and ano yung gusto mo ilagay sa dilim? Yeah. Katawan ko na proud ako. Wala kasi kailangan maging proud ka palagi. Kasi kung may isang bagay ka hindi mo maging proud, ihilahin ka naman. So, always have a positive mind. You have to work on it. Kung meron man na hindi ka feel uncomfortable sa body mo, you have to work on it para ma-develop mo. RJ, what do you think is your Darkest moment, yung mga panahon na I think before I joined here, my family doesn't support me, my friends, my relatives, akala nila parang wala lang to. Alam, walang pupuntahan. It's passion eh. A lot of people don't support you in the beginning kasi wala sila nakikitang progress. And I think sa lahat ng mga buhay, ganun din na nangyayari sa kanila. So, isa rin yun sa mga gusto kong patunayan na huwag kayong sumuko. Just believe in yourself. In the end of the day, those people who are saying negative upon you na they were gonna carry those negative things when they saw you doing great naman in the end of the day. So, the greatest revenge is success. So I think that is the darkest time nung walang naniniwala sa akin, but I use that as my motivation to strive harder. RJ, ano ba ang B.Ed, yes, B.Ed elementary. Board passer? No. After nang nag-graduate ako, pandemic noon, dapat pupunta na ako ng Japan with my mom. And I decided na mag-try ko ulit sumali. And then dito tayo. So what's your opinion na pinapatanggal lahat ng mga posters sa loob ng school? Posters for Learning material sa loob. Yung mga nakalagay ng mga quotes, kanyari honesty sa best policy. Yung mga, so parang bare classroom na lang talaga. Unlike yung hindi, pag pinapatanggal kasi napaka-laking impact nun sa mga kabataan eh. Especially every time na pumapasok sila pag nakikita nila yun. I think hindi disagree ako dun sa ganung gusto na lang gawin. Kasi syempre reminder sa kanila yun eh. Hindi naman, di ba?
Kasi minsan ang mga kabataan lagi na lang nag-focus sa cellphone, ganyan. So, napakagandang bagay na makita sila ng mga positive thing na nakapaskil sa mga world. Hi RJ, lahat kayo gwapo, lahat kayo matatangkad, lahat kayo meron kayong sariling karakteristik. Pero ano ang meron si RJ na bukod tangi sa lahat ng candidates ng Mr. sa Pilipinas? That's an interesting question, you know. I'm not being a boastful, but I think I have a winning personality. I have a winning attitude. I think that is one of the characteristic na kailangan ng Mr. sa Pilipinas para manalo. I think winning winning a golden crown, it's very hard, but you must supposed to possess a golden heart as well, diba? Kasi marami pogi, guwapo, pero ang magiging mabuting puso at magiging mabuting tao, napaka-genuine yan, mahirapan natin sa isang tao. I think I have that kind of characteristic as a person. RJ, when you're not doing pageantry, what are your hobbies, like sports? Play basketball, play online computer games, table tennis, Biking. hitting gym, sa gym lang, ganyan. Nagba-volleyball din ako, marunong din ako. Dami yan. Yeah, marami yung mga very sports din. sporty. Pero ngayon kasi, kapag wala po akong ginagawa, wala akong mga events, ganyan, sa bahay lang talaga nag-relax lang ako. Pasara ng mga so, bumabawi ako sa mga pagpo-post para maapektuhan ko yung mga younger generation. Kung mapapansin ninyo, sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin, I always try to post something na matatouch yung ibang tao. Speaking of touch, na-touch mo kami sa post mo regarding your pag-picking ka dun sa, Yes. sa kwarto mo, and then next naman na project is your mom. So, what's the story about it? When I was young, I always dreamed to have a nice room. And hindi kami, nung bata ako, meron kami, may kaya kami, pero habang lumalaki ko, humihirap ang buhay namin. Hanggang sa natutunan ko na, sabi ko balang araw, try ko din ang magtrabaho sa sales, magbebenta ng mga appliances. Sabi ko, one day, sabi ko, makakabili din ako ng mga ganitong klaseng mga appliances. And yun na nga, nangyari. Nung nag-start akong sumali na ulit ng pageant. And yun, yung nakita ng mother ko, sabi niya, anak, baka pwede naman na yung kwarto ko din, pagandahin mo. Hindi na ako nag-hesitate, ginawa ko na agad. And yun po, yun talaga yung pinagugutan ko. Matagal ko ng pangarap yun, and now nagawa na natin. Thank you so much kay Lord lahat. Since nakakadalawang activities na kayo, like nag-press presentation na kayo in this national contest. So, who do you think yung pinaka-biggest na nakakalaban nyo sa pageant? Wow. It's too Controversy. early, That's It's too controversy. early, but Meron akong mga top, may mga top 5 ako. Okay, give me that. Hindi nila ako magsasabibanggit ng name, pero pasok sila dito sa top 10. Okay. Pasok sila. Yes, sir. Sir Joy, pasok ang top 5 ko dito sa top 10. So, yung mga judges talagang nakuha din nila. I think one is Negros. Pampanga. Basta pasok sila sa top 10, guys. Malalakas talaga yung mga nasa. Pero hindi ko rin naman sinasabi na hindi malalakas. I mean, meron silang kanya-kanyang strength, pero pagdating sa akin, ayon sa top 10 ko, pasok ko sila dito. May time ko pa manood ng Tagalog shows like Batang Quiapo, ganyan. Minsan, sa mga Facebook na lang po, ganyan. Mhm. Pag may mga magagandang lalo ng mga acting scene, especially now, nasa Viva tayo, magkakaroon tayo ng mga upcoming projects. And meron na rin. Willing ka ba mag-Viva Max? Wala namang problema. It's a part of acting din naman. I think there's nothing wrong with it. As you can see, a lot of artists they having a bed scene as well, di ba? Yung mga sikat na artists. So, are you ready na may papakita ng some part of your Wala lang frontal. I'm willing. Sino yung mga paborito mong Viva Max girl? Wala pa po ko, hindi po ganong Nanonood. Kung supportahan mo naman, di ba ka? Pero yun na nga, may mga nakikita ko palagi sa Facebook, syempre. May mga kaibigan din ako na nasa Viva Box na, mga models. Ano pang dapat naming abangan kay Okay. RJ? So ngayon, ang ginagawa na lang talaga natin, nag-focus na ako sa katawan ko eh. And pagdating sa, as you can see, yung last na press presentation natin, medyo chubby ako nun. And
nag-diet pa rin tayo, pero minsan di natin mapigilan ng cheat day. Mahirap talaga ang pag-diet. Pagdating naman sa question and answer, hindi naman tayo nagpapabaya dyan, pero talagang nag-aim talaga ako guys, laging maging mabuting halimbawa kayo. Yun ang pinaka-importante sa pagsali ng pageant. Hindi sa katawan, hindi sa itsura. Yun ang pinaka-importante. Because in the end of the day, hindi naman, the people will not gonna remember your face. The good deeds that you're gonna do to them. I think that's the most important thing. Kaya doon talaga ako nag-focus. Win or lose, guys, RJ De Vera will be RJ De Vera. Yun. Thank you.